Colonial TV. Hinilot ni Bella ang batok niya. Kanina pa siya nagdodrawing. Ngayon na lang siya nakahawak ng lapis dahil kadalasan sa computer siya gumagawa ng 3D characters na gagamitin ng ibang department para ipalabas sa mga pelikula. Pinagbasdan niya ang gawa niya. Pwede na niya itong i-trace ng ink. I-scan niya yon para makulayan sa computer. She sighed. First love niya ang pagguhit. High school siya nung una siya nagkaroon ng hilig sa pagdodrawing dahil sa panonood ng anime. Tinuruan niya ang sarili at hindi nagtagal ay nahasa na ang galing niya. Naalala pa niya ang madalas sa pagkakaroon ng stiff neck dahil sa matagal na oras sa pagyuko at ang pagkangali ng braso niya. Mula noon ay nakatanggap siya ng papuri sa galing at sa ibang tao, lalo na kay Jake. Si Jake, naalala niya ang damuhong ng agaw ng taxi na dapat isasakyan niya. Gaganti nga pala siya dito. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at kinuha ang wallet niya. Hinugot niya mula roon ang calling card na ibinigay sa kanya ni Jake. Naiinis siya rito dahil hindi siya makapaniwala na hindi siya nakilala nito. Wala naman halos ipinagbago ang itsura niya, maliban sa hindi na niya isinusot ang salamin niya. Hindi na siya tumangkad mula nung high school siya kaya nanatiling 5 feet 1 inch lang ang height niya. Kulot ang buhok niya at kayong manggi pa rin ang kulay ng balat niya. Wala naman siyang ipinarotok sa katawan niya kaya malabong hindi siya makilala nito. Sa kanilang dalawa, ito ang mas maraming ipinagbago. Dati na itong matangkad, pero mas tumangkad ito ngayon. Wala nang cute na Jake Raguelo na tinitilian niya sa kanilang eskwelahan. Bagkus ay pinalitan nito ng ubod ng gwapong lalaki na pwedeng talbugan ng mga modelong tatabi rito sa ganda ng katawan nito. She stared at his calling card. Habang binabalibaligtad niya iyon, ay may nabuong plano sa isip niya. Napangiti siya. Makakaganti na siya rito. Dinampot niya ang cellphone at dinayal ang numero. It was a busy day for Jake. Kalitkwanan ang ina-attenda niyang meeting dahil katapusan ng buwan at kailangan ng assessment sa kalagayan ng kumpanya niya. Wala siyang panahon sa kalokohan and unfortunately, wala siyang panahon para sa babae. He sighed. Pagkatapos ng hectic na schedule niya, magre-relax siya sa Isla Agni. Sumandal siya sa kanyang kinauupuan at bahagyang hinilot ang kanyang sentido para mawala ng kaunti ang pagod niya. Ilang sandali pa ay abala na uli siya sa pagpirma ng mga kailangang dokumento nang pumasok ang sekretarya niya. "What's that, Dahlia?" Tanong niya rito. Sir, may delivery po uli para sa inyo." Sagot nito. Saka lang niya napansin ang daladala nitong 3 kahon ng pizza. Kumunot ang noon niya. "Again?" Diskumpyadong sabi niya. Pakiramdam niya ay may mas napagod siya sa balitang iyon ng kanyang sekretarya. Napakamot na lang ito sa ulo at lumapit sa mesa niya. He sighed. Wala na rin siyang magagawa. This has been going on for a week now. Noong una ay okay lang sa kanya. He could pay the bills anyway. Pero habang tumatagal ay naiinis na siya. Sino kayang siraulong may gawa niyon? If that person wanted to destroy his company, dapat mas malaki ang damage siya gagawin nito. At hindi ang bulsa niya ang pinupuntiryahin. Wala naman itong mapapala dahil bawat segundo lumilipas ay mas nadadagdagan pa ang kayamanan niya. Okay, just leave it there. Nauubusan na siya ng pasensya. Bago pa lumabas ng private office niya si Dahlia, ay ibinigay niya rito ang isang kahon ng pizza. That's for you. Ngumiti ito at nagpasalamat sa kanya. Palabas na ito nang makita niyang papasok naman ang pinsan niyang si Brayden. Wow, gusto ko rin ng pizza. Napatingin ito sa mesa niya. Nakita nito ang kahon ng pizza at agad na binuksan niyon. Ni hindi man lang siya inalok nito. Naamoy niya ang pizza at hindi na rin niya napinigilan ang sarili. Kumuha siya ng isang slice at kinagatan niyon. Tutal ay para talaga yun sa kanya. Bakit ka nga pala nandito? Tanong niya kay Brayden. Hindi ba pinagtataguan mo pa si Tito Lorenzo? Kapag nalaman niya nandito ka, siguraduhin malilintikan ka. Alam ko, kaya lang gutom na ako. Hindi ako makahanap ng matinong trabaho. Paano? Nasa dyaryo ang mukha ko. Hinimas nito ang baba nito. Mahaba na ang balbas nito at medyo magulo ang buhok nito. Malaki ang binago nito sa sarili para lang hindi ito matunto ng ama nito. Noon ay halos linggo-linggo ito nagpapagupit at asiwa ito kapag may tumutubong facial hair.
Nababawasan daw ang appeal nito kapag may unpleasant hair sa mukha nito. Minsan talaga hindi niya ito maintindihan. Bakit nga pala ayaw mong pamahalaan ang business nyo? At nang matigil na kakahabol sa'yo ni Tito. Pati ako naririndi na sa katatanong sa'yo. Araw-araw akong tinatanong kung nasa bahay ka. Kumuha uli siya ng isa pang slice ng pizza. Nagkibit balikat lang ito. Napakunot na ito nang mapatingin ito sa isa pang box ng pizza na binalingan siya. Insan, hindi ka pa naman kakatayin sa lagay na yan. Katapusan lang ng buwan, hindi pa katapusan ng mundo. Tumayo ito at pumunta sa personal refrigerator niya. Dahil sa sinabi nito, bumalik ang inis niya sa taong ginagamit ang pangalan niya. Tumigil ka nga riyan, hindi naman talaga ako umorder ng pizza. Sabi ng sekretarya ko tumawag daw ako at nagpa-deliver ng pizza. At 3 pa. Brayden, sa tingin mo, mauubos ko na ang lahat ng yan? Natawa lang ito. Saka lumagok ng beer na kinuha nito sa personal refrigerator niya. Hey, easy ka lang. Pikon ka talaga, huwag ka na magalit. Inalok siya nito ng beer para tumanggi siya. Ibinalik nito yun sa personal refrigerator. Mabuti nga't naisipan ng taong yun na padalhan ka. At least, may nakain ako, hindi ba? Dumighay ito. Salamat sa kanya. Napailing na lang siya. Palagi nga palang nakikita nito ang brighter side of things. Kahit medyo tagilid ang katwiran nito, kapag inulit pa nito taong iyon ang ginawa niya, malalagot na talaga siya sa akin. Ibabalik ko sa kanya ang ginagawa niyang to. Sasagot pa sana ang pinsan niya nang pumasok uliro na sekretary niya. Nahahalata niya ang pagkabagabag sa mukha nito. He didn't like the look of it but he stayed calm. What is it, Dahlia? Tanong niya rito. Sir, may delivery po uli. Napangiwi ito. Nagkatinginan sila ng pinsan niya. Binalingan niya si Dahlia. Galing saan? Sa Love Restaurant, sir. Halos umusok ang ilong niya sa galit. Napasipol naman si Brayden at si Dahlia mukhang malapit ng himatayin sa sobrang putla. Alam na nito ang ibig sabihin niyon. Love Restaurant was a high-end restaurant owned by beautiful socialite Naomi Aragon Marquez. May kamahalan mga pagkain doon at kahit ang kayang-kaya niyang mga presyo ay hindi siya madalas nagpupunta roon. Napadpad lang siya roon kapag gusto niya magpa-impress sa babaeng nililigawan niya at kung may date siya with his girlfriend. He courted Naomi once but she had turned him down flat. May gusto na pala ito sa kaibigan ng kapatid nito at hinintay lang na ligawan nito ang lalaki. Tinanggap niya ang kanyang pagkabigo at maging magkaibigan na lang sila ni Naomi. Anong pagkain? Tanong uli ni Dahlia. Lobster, thermidor and love special pasta, sir. Sagot nito. Nasapon niya ang kanyang noo. Ang mga iyon ang ilan sa mga special cuisine na naturang restaurant at masasabi niyang isa sa mga paborito niya. Isa rin ang mga iyon sa pinakamahal na pagkain doon. Wow! Lobster! My favorite! Sabi ni Brayden saka bumaling sa kanya. Jake, akin na lang ang lobster. Sa'yo na ang pasta. Dalhin mo na rito, Miss Dahlia. Utos nito sa sekretarya niya na agad namang tumalima. Pagbalik ng sekretarya niya ay napatingin siya sa pagkain. Sa tingin niya ay good for 5 persons sa mga iyon. Considering the price, well, may kamahalan naman pero kaya niyang bayaran yon. Ang hindi lang niya matanggap ay kung magpapatuloy pa iyon, siguradong hindi lang yun ang gagawin ng taong yun sa kanya. Baka mas malaking perwisyo ay dulot nito sa kanya sa mga sumunod na araw. Brayden, tumawag ka nga ng private investigator. Ngayon na. Nanggigigil na utos niya rito bago pa man ito malapitan ng pagkain. Hindi na siya nag-aaksay ng panahon at pera sa kalokohang iyon. Enough was enough. It was high time he thought that personal lesson he or she would never forget. Masayang-masaya ang pakiramdam ni Bella. 1 linggo na lumipas mula nang padalhan niya si Jake ng mga pagkain in-order niya galing sa iba't ibang restaurant na tinawagan niya. She called it sweet revenge dahil ito naman ang makikinabang sa ginawa niya at sa tingin niya ay sapat na ang ginawa niya para matuto ito. Dapat na ma-realize nito kung gaano siya naiinsulto sa ginawa nito nung magkita sila mula sa airport. Nanumbalik sa alaala niya ang sinabi ni Naomi Marquez, ang may-ari ng Love Restaurant, nang tumawag siya nung isang araw para umorder ng pagkain. Is Jason Jake your boyfriend, Bella? Tanong ni Naomi sa kanya.
Hindi agad siya nakasagot kaya nagpatuloy ito. O nililigawan mo siya? Bilib talaga ako sa mga babae ngayon. Aggressive na pagdating sa pag-ibig. What? No. Mali ka nang iniisip, Mrs. Marquez. Mabilis sa tanggi niya. Tumawa lang ito. I'm just kidding. Masyado ka naman defensive. Napasimangot na lang siya. If you really want to impress Jake, I'll give you a discount. He is my friend, kaya gusto ko siya magkaroon ng masayang love life. Anito. Do you need a little help? Perhaps I can give you some tips. Thank you na lang sa concern, but I don't need it. Besides, I'm not courting Jake. Gusto ko lang gumante. She couldn't help but tell her their story. Instead of sympathizing with her, Naomi just burst out laughing. Okay, I get your point, Bala, but I don't think Jake would like this idea. Your plan might backfire on you. Paalala nito. Nakakainis kasi yung lalaking yon, kaya dapat lang yun sa kanya. Katwiran niya. I want him to pay for what he did to me. Inagawan niya ako ng taxi at binigyan ng pera na para bang kayang pagtapakan nun ang kasalanan niya. How dare he? Naomi sighed. Siguro hindi na talaga kita madi-discourage sa plano mo, Bella. You're just as stubborn as I was when I was chasing my husband. Well, good luck sa gagawin mo. And call me if you have any problems with Jake. Ibinigay nito sa kanyang personal number nito. Inilista naman niya iyon. Thanks for all the help, Miss Marquez. Mrs. Marquez is too formal. Just call me Nayo. Pagtatama nito. Okay, Nayo. Paka-charge na lang kay Jake ang bayad sa o-orderin ko. Total, siya naman ang kakain ng mga yon. Hindi niya maiwasang mapahagikik. She could already see Jake's reaction. This would put him in his place. Iyon na nga nangyari. Siguradong umuusok ang ilong ni Jake dahil sa ginawa niya. But she didn't feel any remorse. He deserved that punishment. Dahil masaya na sa ginawa niya, itinigil na rin niya ang pagpaparusa rito ng nagdaang araw na iyon na umorder siya sa Love Restaurant. Madali naman kasing humupa ang galit niya at sa ngayon, wala na siya ibang nararamdaman kundi kasiyahan muli sa pagbabalik sa Pilipinas. Magdadalawang linggo na mula nang umuwi siya at hanggang ngayon ay naninibago pa rin siya. Pero mabilis naman siya nakarelate uli sa kulturang kinagisnan niya. Mabuti na lang pala at isang buwan na bakasyon ang hiningi sa kanyang boss. Makakapiling niya ng matagal-tagal ang pamilya at mga kaibigan niya. Mag-e-enjoy talaga siya ng gusto. Lumabas siya ng kanyang silid para tulungan ang mga magulang niya sa karinderya nila. Nang maubos ang mga customer nila, umupo siya sa isa sa mga silya roon at nakipagkwentuhan sa kanyang mga magulang. Nagtatawanan pa sila nang biglang may pumaradang kotse sa harap ng bahay nila. Bella, sino yan? Tanong ng kanyang ama. Yung kotse pa? Hindi ko siya kilala. Pamimiloso po niya. Nag-peace sign siya rito. Tanungin ko kaya, aalimin ko kung Porsche or Jaguar ang pangalan niya. Pagtayo niya ay lumabas naman ang may-ari ng kotse at naglakad patungo sa kanila. Biglang binundol ang dibdib niya sa sobrang kaba. Isang tao lang ang alam niya nakakapagdulot sa kanya ng ganung reaksyon. Si Jake. He was sporting a casual gray shirt and denim pants and he wore them all. Wala itong suot na shades ng mga sandaling iyon kaya kitang-kita mga mata nitong kinainggitan niya. He stopped in front of her and stared at her for a moment. Maya-maya pa'y sumilay na ngiti sa mga labi nito. Hi Bella, bati nito. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya na magsalita ito. She couldn't believe this guy still had such an effect on her. To think 10 years had passed since they last talked at hindi naman naging malinaw ang huling pag-uusap nila. Hinimas ang baba at pinasadahan niya ang tingin mula ulo hanggang paa. Bago pa siya makapagtanong ay nauna na ang kanyang ina. Teka lang iho, parang pamilyar ka sa akin eh. Bumaling si Jake at nginitaan ito. Opo, ako po si Jake. May kaunting atraso lang po ang anak niyo sa akin. Binigyan din pa nito ang salitang atraso at tumingin uli sa kanya. Inirapan niya ito, nakangiti pa rin ito. She was getting annoyed with that smile. If only she knew how to get rid of that cute smile on his lips. Ikaw na ba yan, Jake? Buong paghahangang tiningnan ng kanyang ina si Jake. Tila hindi ito makapaniwala sa nakikita. Kamusta na po kayo? Matagal na pala po nang huli kong pumunta rito. Niyakap nito ang kanyang ina. Maayos naman kami iho. Nakangiting sagot ng kanyang ama nang humiwalay na si Jake mula sa pagkahayakap sa kanyang ina.
Iho, hindi ba sabi mo ay may kasalanan ng anak namin sa'yo? Ano naman yon? Tanong ng kanyang ina. Inakbayan siya nito. Don't worry about it, tita. Madali naman akong kausap. Hindi ba, Bella? Nginitian siya nito, giving her assurance a sense of safety. Her mind told her to go away, but her heart told her to stay. She followed her heart. What kind of compromise? Tanong niya rito. A date? Simpleng sagot nito. Date? At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.